Sa gitna ng isang bagyo, dumating si Greg sa ospital kasama ang kanyang buntis na asawa na kagagaling lang matamaan ng kidlat. Matapos ipaalam sa kanya na hindi nakaligtas si Anna, nagtanong ang lalaki kung nakaligtas ang kanyang anak, at dito niya natuklasan na ang sanggol ay ipinanganak ng kulang sa buwan at may genetic condition na tinatawag na albinism. Nang makarating siya sa maternity ward at makita ang kanyang anak na may maputlang katawan na walang anumang pigmentation, napaiyak si Greg at tumangging maniwala na ang sanggol na iyon ay anak niya. Dahil ang kanyang ama ay tumangging palakihin siya, lumaki ang binata sa isang bukid sa pangangalaga ng kanyang lolo. Pagkalipas ng ilang taon ay pumanaw ang matandang lalaki. Nang dumating ang pulis upang imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay, nadiskubre nila na may isang teenager na nagtatago sa loob ng bahay. Humingi ng tulong si Sheriff Doug kay Jesse, ang direktor ng orphanage sa bayan, upang tulungan siyang iligtas si Jeremy. Naniniwala ang detective na ang binata ay ikinulong sa basement upang hindi siya makita ng mga tao dahil iba ang kanyang itsura kumpara sa iba. Nang makaharap niya ang pulis, sinabi ni Jeremy na ang kanyang lolo ay gumagawa lang ng kape nang bigla itong bumagsak at pumanaw. Nang tanungin ang kanyang tunay na pangalan, ibinunyag ng binata na ang pangalan niya ay Jeremy Reed, ngunit tinawag siya ng kanyang mga lolo't lola na powder. Sa kanilang pag-uusap ni Jesse, sinabi niya na mas pinipili niyang manatili sa basement upang magtago mula sa sikat ng araw dahil masyadong masakit sa kanyang mga mata ang liwanag. Kahit hindi kailanman nakapag-aral sa paaralan, nakabasa ang binata ng daan-daang libro at na-memorize niya ang bawat pahina ng mga ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jesse na ang binatang ito ay espesyal, at nagpasya siyang dalhin siya sa orphanage dahil wala ng ibang pamilya si Jeremy na matutuluyan. Pagdating niya sa kanyang bagong tahanan, agad siyang naging tampulan ng tawa ng ibang mga residente na labis na naiintriga sa kanyang itsura. Sa oras ng tanghalian habang kumakain mag-isa si Jeremy sa cafeteria, nilapitan siya ni John at ng kanyang grupo upang pilitin siyang sumali sa isang initiation ritual, at inutusan siyang magpalipas ng araw na may kutsarang nakasuksok sa kanyang ilong. Ngunit imbes na sumunod sa utos ng mga veterano, kinuha ni Jeremy ang kutsara at sinimulang ikuskos ang kanyang hinlalaki dito. Sa sandaling iyon, ang kutsara ay tumayo ng mag-isa at naging parang magnet na humihila sa lahat ng metal na bagay sa paligid. Nang makita nila ang tore ng kubyertos na nabuo sa harap ng kanilang mga mata, ang lahat ng ibang ulila ay natulala at napagtanto na si Jeremy ay mas kakaiba pa kaysa sa inaakala nila. Kinaumagahan, dinala ni Jesse ang binata sa isang doktor, at sinabi ni Dr. Dwayne na kahit wala siyang buhok sa buong katawan, si Jeremy ay isang malusog na binata. Sa loob ng ilang araw ay darating na ang kanyang contact lenses kaya makakalakad na siya sa ilalim ng araw ng hindi nakasalamin, at ang kanyang mga mata ay magmumukhang katulad ng sa ibang tao. Dahil ang binata ay masyadong advanced sa talino kumpara sa ibang mga high school students, nagpasya si Jesse na ipadala siya sa isang paaralan para sa mga gifted na kabataan. Sa klase sa agham, binuksan ng guro ang isang high voltage na pinagmumula ng kuryente upang ipakita kung paano gumagalaw ang kuryente, at nang makita ni Jeremy ang matitingkad na sinag na iyon, siya ay nagulat at bigla siyang nagsimulang manginig. Sa sandaling iyon, napansin ni Lindsay na may mali sa kanyang bagong kaklase at sinubukang tulungan siyang kumalma, ngunit si Jeremy ay hindi sinasadyang nakaakit ng agos ng kuryente at ang kanyang katawan ay nakuryente. Habang siya ay walang malay, nagsimulang lumutang ang kanyang katawan, at ang kanyang nag-aalalang guro ay nagpasya na sirain ang pinagmumulan ng high voltage upang mailigtas siya. Nakikita ang kanyang estudyante na walang malay, sinubukan siyang gisingin ni Donald, at nang mahawakan niya ang binata, biglang nagtayuan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan dahil sa matinding static electricity. Kinahapunan, dinala si Jeremy sa ospital, at matapos siyang suriin, sinabi ni Dr. Dwayne na wala siyang kahit anong pinsala, sa kabila ng salaysay ng guro at ng lahat ng estudyanteng naroon sa silid-aralan noong nangyari ang insidente. Hindi naniniwala ang doktor na nakaranas ang kanyang pasyente ng electric shock dahil wala kahit anong sintomas sa kanyang katawan na magpapatunay na may ganoong nangyari. Pagkarinig nito, mas lalo pang naging interesado at nagtataka si Donald kung ano talaga ang nangyari, dahil ayon sa siyensya, imposible na ang katawan ng tao ay maka-attract ng kuryente ng ganoon. Higit pa roon, sinabi niya na isang himala na may nakaligtas sa ganitong pangyayari, kaya nalilito ang propesor at plano niyang kausapin si Jeremy para maintindihan kung ano ang totoong nangyari. Habang kinakausap ni Dr. Dwayne ang guro at ang sheriff tungkol sa kalagayan ng binata, nakatakas si Jeremy mula sa silid at umalis ng ospital nang hindi napapansin. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa dati nilang bahay, at sa daan ay napadaan siya sa lugar kung saan nakatira si Lindsay. Nang makita siya, tumakbo si Zack papunta sa kanya at tahol ng tahol, pero hindi natakot si Jeremy sa aso at lumapit pa siya sa bakod para haplasin
nito. Nang makita ni Lindsay na maayos ang kanyang kaklase, nakaramdam siya ng ginhawa. Habang kinakausap ang binata, napansin niya na lahat ng kapitbahay ay nakatingin sa kanya. Sa puntong iyon, inamin ni Jeremy na kaya niyang marinig ang iniisip at nararamdaman ng mga tao, pati na rin ang kanilang mga alaala. Pero nang marinig ito, tinanong ni Lindsay kung ayos lang ba ang kanyang kaklase, dahil iniisip niyang wala ito sa katinoan. Napagtanto ni Jeremy na masyado na niyang nasabi ang lahat kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad papunta sa bukid kung saan siya lumaki. Ngunit habang tumatawid sa riles ng tren, nakita siya ng sheriff ng bayan at kinumbinsi siyang bumalik sa ospital. Pagkasakay niya sa kotse, sinabi ni Jeremy na ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay ay noong nasa ospital siya, nang iwan siya ng kanyang ama ilang sandali matapos siyang ipanganak. Kinabukasan, dinala ni Jessie ang binata para sumailalim sa IQ test, at pagkatapos ay nakipagkita siya sa mga guro para malaman ang resulta. Nang makita siya, nagtanong si Aaron ng ilang katanungan dahil hindi siya naniwala kay Jessie nang sabihin nitong lahat ng kaalaman ng binata tungkol sa mundo ay galing lang sa mga libro, dahil hindi pa siya kailanman lumabas sa farm kung saan siya lumaki upang makisalamuha sa labas ng mundo. Bukod pa rito, hindi pa niya kailanman naranasang manood ng TV, dahil hindi gumagana ang mga electronic device sa kanyang presensya. Ayon kay Donald, ang resulta ng IQ test ni Jeremy ay nagpapakita na siya ay isang henyo, ngunit kinorekta siya ni Aaron at sinabing wala pang klasifikasyon para sa ganoong tao, dahil sobrang taas ng kanyang score na lumampas ito sa sukat. Lahat ng test ay nagpapakita na si Jeremy ang may pinaka-advanced na talino sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Jessie na naroon ang mga tao para tulungan siya, at hiniling ng binata na pauwiin siya. Pagkatapos, ibinunyag ng babae na ang bukid ay nakabenta na at malaking bahagi nito ay pag-aari ng bangko dahil sa hindi nabayarang utang. Pagkarinig nito, nainis si Jeremy at nagsimulang kumurap ang mga ilaw sa silid. Tiningnan ng mga guro ang kanilang relo at napansin nilang huminto ang mga device sa normal na pagtakbo, at patuloy ang pagkurap hanggang sa tuluyang nawalan ng kuryente. Galit siyang umalis ng silid at sumakay sa school bus pabalik sa orphanage. Noong weekend, nagtipon ang mga bata sa shelter para mag-camping. At gaya ng dati, umiwas si Jeremy sa iba dahil pakiramdam niya hindi siya makisama sa kanila. Nang makita siyang nag-iisa na nakaupo sa kahoy, lumapit ang sheriff para kausapin siya at agad niyang napansin na hindi komportable ang binata sa lugar na iyon. Maalansangan ang gabi at mukhang uulan, kaya inamin ni Jeremy na tuwing may paparating na bagyo, ramdam niya ito na parang bahagi siya nito. Pakiramdam niya ay parang lightning rod siya, dahil sa tuwing may paparating na kuryente mula sa langit, pakiramdam niya ay papunta ito sa direksyon niya. Ayon sa kanya, sinabi ng kanyang lola na ang kidlat ay isang pagpapakita ng Diyos, at nagtatanong siya kung bakit kinuha ng Diyos ang kanyang ina noong gabi na siya ay ipinanganak. Nang tanungin kung paano niya nalaman na namatay ang kanyang ina dahil sa kidlat, inamin ni Jeremy na naaalala niya ang lahat ng nangyari kahit bago pa siya isinilang. Kinabukasan, maaga siyang nagising at naglakad sa gubat upang unang beses na maranasan ang kalikasan. Nang makita niya ang maraming tuyong dahon sa lupa, lumuhad si Jeremy at hinawakan ang lupa. Sa sandaling iyon, ang mga butiki sa paligid niya ay lumapit sa kanya, at isa sa mga ito ay umakyat sa kanyang kamay. Ngunit nang lumapit sina John at Mitch, biglang nagsitago ang mga hayop. Agad na napagtanto ni Jeremy na malapit lang ang mga bully. Ang mga lalaki ay nangangaso sa gubat, pero nang makita nila ang walang kalaban-lab ang binata, itinutok ni John ang kanyang rifle sa kanya at nagbanta na babarilan siya. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Mitch na kumbansihin ang kaibigan na ibaba ang baril, pero hindi nakinig ang lalaki at handa na sana siyang pumulikat ng gatilyo nang maantala siya ng tunog ng isang putok ng baril. Agad siyang tumakbo upang salubungin ang kanyang mga kasama, at sumunod si Jeremy sa kanila. Habang papalapit siya sa lawa, natuklasan ng binata na si Deputy Harley ay kakabaril lang ng isang osa, at ang hayop ay unti-unti nang mamamatay. Sa pagtingin ni Jeremy sa mga mata ng osa, ramdam na ramdam niya ang sakit nito, at hinawakan niya ang hayop. Sa sandaling iyon, sinubukan siyang hilahin palayo ni Harley, pero pinigilan siya ng binata, at inilipat niya ang sakit ng osa papunta sa deputy, dahilan para mapilipit ito sa sahig sa sobrang paghihirap. Nang marinig ang sigaw ng lalaki, nakita ni John ang perpektong dahilan para ituloy ang kanyang balak na patayin si Jeremy, pero itinaas ni Mitch ang baril sa mismong sandali ng pagputok at nailigtas siya. Nagulat sa ingay, binitawan ng binata si Harley.
Agad namang lumayo ang lalaki at inalalayan ng grupo ng mga bully, habang si Jeremy ay nagluluksa sa pagkamatay ng Osa. Pagbalik sa orphanage, dinala ang bagong dating sa opisina ng principal, at tinanong ng sheriff kung bakit isinugod sa ospital si Harley sa ambulansya na may hinalang heart attack. Pagkatapos ay inamin ng binata na hindi alam ng deputy ang pinsalang ginagawa niya sa hayop, kaya tinulungan niya itong makita lamang. Ngunit sa narinig na paliwanag, hindi naniwala si Doug sa sinasabi ng binata at lumabas sa silid para kausapin si Jessie ng mag-isa. Sa sandaling iyon, sinabi ni Jeremy na hindi na niya kayang manatili sa lugar na iyon, dahil ang mga tao roon ay walang alam kundi gumawa at mag-isip ng masasamang bagay. Dahil sa mataas niyang kakayahan sa empatiya, may abilidad ang binata na maramdaman ang nararamdaman ng ibang tao, at sinasabi niyang si Jessie ay nagkukunwaring kaibigan lamang, dahil ang tunay na kaibigan ay hindi pepigil sa kalayaan ng ibang tao. Habang inilalabas ni Jeremy ang kanyang galit, biglang nabasag ang lahat ng salamin sa silid, at pumutok ang mga ilaw. Pag-uwi niya, nadatnan ni Doug si Dr. Dwayne na gumagawa ng routine visit sa kanyang nakahigang asawa, at sinabi niyang walang paliwanag kung bakit si Emma ay buhay pa rin, dahil ilang buwan na siyang walang malay. Iminungkahi ng doktor na dalhin sa ospital ang asawa ng sheriff para mas mapadali ang gamutan, pero sinabi ni Doug na kung magigising si Emma, mas pipiliin itong gugulin ang huling sandali niya sa bahay. Nang gabing iyon, habang mag-isa si Jeremy sa cafeteria ng orphanage at tulala sa sarili niyang mga iniisip, dumating ang kanyang guro at sinabi nitong nagbago siya mula nang mahawakan siya ni Jeremy. Sabi ni Donald, puno na siya ng enerhiya na parang 18 anyos ulit, at mas gumanda rin ang kanyang kakayahang mag-focus. Pagkatapos nito, tinanong ni Donald kung nabasa na ba niya ang tungkol kay Albert Einstein, at sinabi niyang naniniwala ang physicist sa buhay pagkatapos ng kamatayan, dahil naniniwala ito na ang enerhiya ay hindi nawawala, kundi nagbabago lamang ng anyo. Sinabi rin niya na kung magagamit ng tao ang 100% ng kanyang utak, magiging purong enerhiya ang kanilang uri at hindi nakakailanganin ang pisikal na katawan. Kaya naniniwala si Donald na posibleng ang aksidente na naranasan ng ina ni Jeremy bago siya ipanganak ay naglapit sa kanya sa antas ng enerhiyang hindi pa naaabot ng kahit sino. Matapos mabuo ang teoryang iyon, naunawaan ng propesor kung bakit gustong bumalik ni Jeremy sa basement kung saan siya lumaki, dahil noon ay hindi pa niya nakakaharap ang kasamaan ng tao. Ang alam lamang ng binata tungkol sa mundo ay mula sa mga libro, pero hindi pa niya nararanasan ang iba't ibang mukha ng sangkatauhan. Nang maunawaan ito ni Donald, nagsimula siyang matakot para sa kinabukasan ng binata, dahil wala pa itong nakikilalang tao na kaya nitong gawin. Naniniwala ang siyentista na aabutin pa ng libo-libong taon bago maabot ng sangkatauhan ang antas ng pag-iisip ni Jeremy, at sinabi niyang tutulungan niya itong makibagay sa mundong iyon. Sa sandaling iyon, kinamayan ni Donald ang binata, at muling tumayo ang kanyang mga balahibo. Isa ito sa iilang pagkakataon na nakaranas si Jeremy ng hawak ng ibang tao, dahil karamihan ng mga tao ay natatakot siyang hawakan, kahit ang kanyang mga lolo't lola. Nang makita ni Donald kung gaano kailangan ng binata ang presensya niya, hinawakan niya ang mukha nito, at naantig si Jeremy kaya humaga siya upang mahinahong haplasan sa ulo sa kauna-unahang pagkakataon. Ilang araw ang lumipas, bumisita si Doug sa deputy at natuklasan niyang tinanggal na nito ang lahat ng kanyang mga armas. Sa sobrang pagkagulat sa balitang iyon, tinanong ng sheriff kung ano ang naging dahilan ng desisyong iyon. Inamin ni Harley na noong araw na iyon, sumama siya sa mga kabataang lalaki sa lawa para magtago at mangaso. Nang makita niya ang osa na binaril malapit sa lawa, inilagay ni Jeremy ang kanyang kamay sa buhay pa na hayop at sa parehong sandali ay nahawakan din niya si Deputy Harley. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Harley, at nagsimula siyang manginig habang nararamdaman niya ang matinding takot at sakit. Ang lahat ng pangangilabot na ginawa niya sa hayop ay malinaw na naipakita sa kanya, at naramdaman niya mismo ang pagdurusa ng pagkawala ng buhay. Ayon sa deputy, ito ang pinakamasamang karanasan na naranasan niya sa buong buhay niya, dahil para bang siya mismo ang unti-unting namamatay. Matapos ang pangyayaring iyon, sinabi niyang hindi na niya kayang titilin ang buhay ng isang inosenteng nilalang. Matapos marinig ang kwentong ito, nagpa siya si Doug na bisitahin si Jeremy. Sa pahintulot ni Sheriff, dinala ng Sheriff ang binata sa kanyang bahay, sa pag-asang matutulungan nito ang kanyang asawa. Pagpasok nila sa silid, nilapitan ni Jeremy ang katawan ni Emma at hinawakan ang kanyang ulo. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang ma-access ang mga iniisip at nais ng babae. Ayon sa kanya,
kanya, ang pumipigil kay Emma ay ang takot niyang iwan si Doug at ang kanilang anak na si Steven. Sabi ng binata, hindi makakaalis si Emma hanggat hindi siya sigurado na magiging maayos ang buhay ng mag-ama. Matagal nang hindi nag-uusap si Doug at ang kanyang anak, at tanging mga malalapit na kaibigan at kamag-anak lang ang nakakaalam nito. Nang marinig ni Doug ang detalyadong pagkwento ni Jeremy tungkol sa mga alaala ni Steven noong bata pa ito, nakumbinsi siyang may koneksyon nga ang binata sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, nagmulat ng mata si Emma, at nagkaroon ng pagkakataon ang sheriff na magpaalam sa kanyang asawa sa loob ng ilang segundo bago ito tuluyang pumanaw. Nang mabalitaan ang pagkamatay ng kanyang ina, agad na nagmaneho si Steven papunta roon at niyakap ang kanyang ama sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon. Noong weekend na iyon, inimbitahan ni Lindsay si Jeremy sa parke at tinanong siya kung ano ang mga tao sa loob. Sinabi ng binata na karamihan sa mga tao ay pakiramdam na hiwalay sila sa kalikasan, ngunit hindi totoo iyon dahil bahagi sila ng lahat ng bagay at ng bawat isa. Hindi maintindihan ni Lindsay ang kanyang sinabi, kaya ipinaliwanag ni Jeremy na may hangganan ang katawan ng tao kaya hindi nila lubos na naunawaan na ang lahat ng nilalang sa mundo ay konektado. Upang patunayan ito, hinawakan niya ang kamay ng dalaga, at sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman ang pinakamalalim na emosyon at iniisip ng isa't isa. Dito natuklasan ni Lindsay na iniwan si Jeremy ng kanyang ama noong araw na siya ay ipinanganak, at mula noon ay lagi na itong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Sa kabila ng iniisip ng iba, sinabi ni Lindsay na si Jeremy ang pinakamagandang taong nakita niya, at bigla niya itong hinalikan. Ngunit biglang dumating ang ama ng dalaga at pinutol sila. Sumigaw ito kay Jeremy, at agad na tumakbo si Jessie para tulungan siya at pinigilan si Dick, sabay utos na pakawalan siya. Bago umalis, nagbanta ang lalaki sa principal na ilayo si Jeremy sa kanyang anak, kung hindi ay kakasuhan niya ang orphanage hanggang sa ito ay malugi. Pag-uwi ni Jeremy, nagsimula siyang mag-empake ng gamit dahil hindi na niya kayang tiisin ang puot ng mga tao sa bayang iyon. Bago umalis, pumasok siya sa basketball court, at muli siyang nilapitan ni John para asarin. Kinuha nito ang sombrero ng binata at hinamon siyang bawiin ito. Nang mahawakan ni Jeremy si John, na-access niya ang isang napakasakit na alaala nito. Noong bata pa si John, inabuso siya ng kanyang stepfather, kaya naging agresibo at puno ng galit ang kanyang pagkatao. Nang marinig ni John ang pagkwento ni Jeremy ng kanyang alaala, sinugod niya ito at kinaladkad palabas ng court. Hinuberan nila si Jeremy at itinulak sa putikan. Nang makatayo siya, ang mga metal na suot ng mga bowlie ay tila hinihila papunta sa kanya. Biglang tinamaan ng kuryente ang putikan at natakot ang lahat, pati si Jeremy na muling bumagsak sa putik. Nang makatayo siya muli, nawalan ng malay si John, at napagtanto ng kanyang mga kasama na tumigil ang tibok ng kanyang puso. Mabilis na lumapit si Jeremy at sinimulan siyang bigyan ng heart massage gamit ang kuryente na nasa kanyang katawan na parang defibrillator. Dahil dito, muling nabuhay si John, at bilang pasasalamat, tinulungan siya ni Mitch na makauwi sa sakahan. Pagdating niya sa lumang bahay, agad na bumaba si Jeremy sa basement kung saan niya ginugugol ang karamihan ng kanyang oras. Ilang oras ang lumipas, dumating si Jessie at nang pumasok sa basement, nakita niyang wala na ang lahat ng libro ni Jeremy. Napagtanto niyang labis ang pinagdadaanan ng binata, kaya nilapitan niya ito at sinabing mula unang beses pa lang na nakita niya ito, alam na niyang espesyal siya at hindi pa handa ang mundo para sa kanya. Ngunit ipinangako ni Jessie na kung magtitiwala si Jeremy sa kanya, tutulungan niya itong makahanap ng lugar kung saan siya magiging masaya at mamahalin. Yamakap si Jeremy sa kanya, at sumama si Donald papunta sa sasakyan. Ngunit paglabas nila ng bahay, nasalubong nila sina Doug at Harley na handang ipatupad ang batas at ibalik si Jeremy sa orphanage. Nang makita ni Doug ang lungkot sa mukha ni Jeremy, napagtanto niyang sobra na ang dinanas ng binata kaysa sa nararapat. Nang tanungin niya si Donald kung ano ang plano nila, napagtanto niya na hindi nila balak ibalik si Jeremy sa orphanage kundi bigyan ito ng bagong buhay. Nagdesisyon si Doug na tulungan sila at tinawag si Harley, pero tumanggi ang deputy at iginiit na hindi maaaring labagin ang batas. Tumawag ito sa headquarters upang i-report ang pagtakas, pero kinuha ni Doug ang walkie-talkie at sinira ito kasama ni Donald. Nagpaalam si Jeremy sa kanyang mga kaibigan at tumakbo sa bakuran, habang hinahabol siya ni Harley. Biglang dumating ang bagyo, at tinamaan si Jeremy ng kidlat, pero nagpatuloy siya sa pagtakbo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay biglang lumabas at bumalik sa kalikasan, na naging dahilan ng pagputok at pagkawasak ng kanyang pisikal na katawan. Matapos ang pagsabog ng enerhiya, napagtanto ng lahat na nawala si Jeremy, at inisip ni Doug na gaya ng kanyang asawa, ang binata ay nakarating sa mas magandang lugar. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? E-comment mo lang sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, na Tri Arellano, Shanae,
Edgar Realon, Kobe HK, Oliver Geronimo, Liza Tinambakan, Hasnur Laguindeb, Aishul Speed, King Paul Reyno, Esther from Sorsogon City, Wilfredo Habaitan, Richard Torilo from Philippines, at Rose Vana Javier from Ciudad de Strike, Cavite City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.